Simula po noong pa-concert po sa Freedom Park, pa-bingo at pakikipag-ugnayan po natin sa bawat barangay. At ito pong proclamation rally po na gaganapin po ngayon. Ano po ang masasabi natin at parang padami po ng padami yung mga taong handang makinig, sumama at magbigay ng kanilang pagsuporta po para sa Team Malayang Kabanatuan. Una sa lahat, isang pasasalamat sa bawat isang mga kalunsod natin na nakikisa sa ating gaganapin na pagtitipon ngayon. Ang totoo lang yan, hindi ko rin kayang maipaliwanag ano bang nagbigay talaga ng init ng damdamin ng bawat isa. Pero isa lang ang aking kayang isiguro ay siguro po yung nagsusubigaw na damdamin ng mga taga-lungsod ng Cabanatuan na kailangan na nating lumaya sa ating lungsod, na hindi tayo nakakulong sa sinasabi natin literal na rehas, kundi nakakulong tayo sa mga pangkasalukuyan nating sitwasyon sa ating lungsod. Kaya siguro yung mga daing at sumbong ng ating mga kalunsod, yung po nagbigay ng dahilan kung bakit ganito tayo kadami ngayon. So buwat sa mga pagtitipon na ating ginanap sa ating lungsod hanggang sa ngayon, hindi po tumitigil ang mga tao na talagang ang sinisigaw nila ay para sa makatotohanan ng pagbabago ng lungsod ng Cabanatuan. Ano po ang pakiramdam na ang dami po pala ng willing or handang makisa sa ating pinaglalaban? Masaya dahil nagising natin ang damdamin nila. Masaya dahil hindi na sila natatakot. Masaya dahil ipinaglalaban nila yung ating kinabukasan ng lungsod ng Cabanatuan. Mensahe na lang po para sa mga kababayan po natin. Tayong mensahe ko po sa inyo, sa mga ating mga kasama, mga kalunsod natin. Ito po ay simula ng ating kampanya. Ito na po ang bunyag ng ating sinisigaw na ipaglaban natin ang ating lungsod ng Cabanatuan, na kung saan ang pinahiran natin dito, karapatan ng bawat pamilya taga-lungsod ng Cabanatuan. Okay. Thank you po. Mike, kuha niyo, Mike. Mike. Kaya pwede ka na mag-interview ng barangay. Okay na po! May mga turbulence sa Tino mo nga sa'yo. Oo, okay na. Tayo bumukol, naka-live naman na yun. Hindi pa rin eh. tayo, nagtsaga tayo para saan? Yes, kay Mali. Para kay Doc Mali, kay Mayor. Supportahan. Para sa Malayang Kabanatuan. Malaya na! Anong barangay po tayo? Bonifacio. Barangay Bonifacio. Ano, yun lang? Ayun, ito ba pa barangay? Iba pa barangay. Mike. Wala na nagiging. Ayaw kayo, Kapitana. Kahit di mo kami binigyan damit, okay lang. Okay lang, Kapitana. Okay. Para sa Pit. Kapitana, ano po ang layunin natin at nandito tayo ngayon? Kahit na napakainit, nagsama-sama pa rin tayo. Ang layunin natin ay para maipakita sa ating mahal na gobernador at kay Mayor Doc ang suporta ng Barangay Lourdes ay nag-uumamo po na pagsuporta po sa kanila. Bukod po dun sa pagsuporta, meron po ba tayong mga gustong mangyari para sa ipinaglalaban po natin sa Cabanatuan? Ay, po naman. Ay, kailangan po ipaglaban po natin ang maging malaya po tayo. Kailangan po marami tayong gawin para po sa ikauunlad po ng ating Cabanatuang malaya. At yun po ay mangyari
mangyayari lamang po kung ipapanalo po natin si Mayor Dong. Kagaya po ba ng ano yung inaasam-asam natin na paglaya? Malaya sa? Malaya sa kahirapan, kagutuman, at sa maging malaya sa ayun, maging malaya tayo sa mababang kuryente, maging progresibo ang ating mga senior, magkaroon tayo ng mga PWD, magkaroon po ng mga pension po. Anong barangay na po kaya? Barangay Lourdes po. O, ano masabi nyo? Ano masabi nyo? Dok! Mayor Dok! Okay. O, Marco, pa pa rin. Ere dito. O, sino pwede mong salita to? Sino? Boss. Sino pwede mong salita to? Ito, sikap. Ito, sikap. Sungay niyo naman ang huwag naman ang isipan na mo. Kapli ka na. Siyempre sa pangunguna nyo ka. Okay. Ayan, ano po ang, bakit po tayo nandito ngayon na kahit na napakainit, nagsama-sama po tayo? Ito po ay bilang pagpapakita ng suporta at tulong sa pagbabagong gusto ni Doc Anthony. Ang buong Mabini Homesite po ay solid sa kanyang likuran. Ano po ba yung pagbabagong sinasabi po ni Mayor Dong? Unang-una po, yung pagbaba ng singil ng kuryente, yung hindi pagtitipid sa mga negosyante, at saka po yung mga libreng pag-aaral at scholar na ibibigay sa mga taga-Cabanatuan. Cover po ba tayo sa mga cover po ba tayo sa mga minimiti at bigay ni Mayor Dong? Opo, lahat po ng kanyang programa ay para sa kapakinabangan ng taga-Cabanatuan, kaya po kami buong puwersa nakasuporta sa kanya. O, sige, sabay-sabay sila. Mayor Dong. Kinikilig ka na Doc. Thank you, Kuya. Barangay Balgibente, wala man ang tarpuin. Hindi ko namin alam eh. O, sino magsalita dyan? Okay. Atras. Okay. Mga ate, mga kananay, ayan. Bukod sa napakainat, bakit po tayo nagsasaga dito? Ano oras tayo nandito kanina? Kanina pa po, sinusuportahan po namin si Doc Manny at si Ma'am Cherry. Bukod po sa suporta, meron po ba tayong inaasahan dito na pinaglalaban? Kayo ba na barangay niya? Paano po ba natin masasabi na tayo lalaya na? Mamaya, doon ka sa barangay mo. Mayor Dong. Sino pwede dyan? Sino? Sino makanta? Sino pwede? Sino? Sino makanta? Sino? Sino ang kapitan dyan? Sino? Okay, stand by. Ate, dahil sobrang mainit, ano? Sobrang mainit ang natin sa natin kay Mayor Dong. Ano po ang ginagawa natin dito? Bakit namin nagsasabi po tayo? Para sa Ate, sigo.
Sabi ng Mayor Doc. Ano? Okay na. Pare na hatak mo service na yun. Ba, siyempre ha. Magkain na po tayo para lumaya tayo sa lungsod ng Cabanatuan. Bago ka na, panting kayo. at katapatan ang inaalay. Pagkakaisa, pagmamahalan ang nais para sa bayan. Mga pagsasaka at namamasada, mga matamang damay ipinawala. Noong kusihado, saludo, solido, di na paaawan umaging isigaw ko. Sa mesiha unang sigaw, sa bisyo matapat ito ay para sa lahat. Kaya huwag mong limutin, ito ay para sa atin. Ang bono ay sumingin, hindi ka mabibitin. Ihalan lang, tara na, di ka na, tama, umagi ka.
sa bayan. Mukhang huli umari ang pangalan niya, hindi siya magsasawang alaganan ka. Mukhang huli umari na, let's go! Kabanatuan na layakan na, oh, mukhang huli umari siya'y ating samahan, malayang kabanatuan. Kung ang aking bayan manalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang pagkakasala. Diringgin ko mula sa langit ang kanilang panalangin at pagagalingin ko ang kanilang bayan. Sa gabing ito, kami ay nananalangin sa inyo. Hinihiling namin, Panginoon, kumilos kayo, Panginoon, sa aming pong lungsod ng Kabanatuan, sa aming lalawigan ng Nueva Ecija. At tignan niyo po kami, Panginoon, ng merong pabor na nagmumula po sa inyo. Loobin ninyo sa lahat, Panginoon, ng may bahagi sa gabing ito, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ang siyang kumilos, gumabay at magbigay, Panginoon, ng patnubay. Loobin din po ninyo, Panginoon, na sa bawat isa, Panginoon, na gagamitin ninyo, mangyari ang inyong dakilang kalooban. Pagpalain nyo ang Kabanatuan. Pagpalain nyo ang buong 27 municipalities and 5 cities ng Nueva Ecija. Pagpalain nyo ang Nueva Ecija. Pagpalain nyo ang bansang Pilipinas, sapagkat ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At lahat po ay magsabi ng Amen. At habang hinihintay natin ang ating konsihal, ang aking po isusunod na paikilala, kilala niyo na po at handang-handa ng maglingkuran sa lungsod ng Kabanatuan. Anak po, muli palakpakan po natin, Konsihal Gabe Kali! Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, kapuso, kapamilya, alaga kamali! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sabi po ni Gato Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Ang sabi ni Juan de la Cruz, si Gabe Kaling ay may galing, muling pagkatiwalaan. Si Gabe Kaling! Ako po, itaos puso nagpapasalamat. At ako po ay
pinagkatiwalaan nyo ng matagal na panahon. Taos puso ako nagpapasalamat. Si Gabe Galing ay muling magbabalik. Kasama ang aking mga kasama sa Team Malayang Cabanatuan sa bangunan ni Mayor Doc Anthony Umali, Vice Mayor Nero Mercado, at kaming 10 mga magkakasamang konsihal. Huwag niyo po kaming paghiwa-hiwalayin. Pagsama-samahin niyo po kami. Mas marami kaming magagawa kung kami ay sama-sama. I-straight vote niyo po kami. Kaya niyo po ba yan? Muli po, si Gabe Galing ay muling magbabalik. Ang sabi niya, ang pagbabalik ng panday! Ang sabi niya, ang pagbabalik ng agila. Dahil po si Gabe Galing ay muling isusulong ang magkaroon ng maayos sa serbisyo medikal na matagal nang pinabayaan ng 27 taon na nalungkulan sa City Hall na hindi binigyan ng halaga, na binigyan ng maayos na serbisyo medikal ang masang Cabanatueño. Sa tulong ng bawat isa sa inyo at sa marami pang nagmamalasakit, si Gabe Galing at aking mga kasama ay aming isusulong na proteksyonan at mabigyan ng maayos na serbisyo medikal ang masang Cabanatueño. Ako po si Gabe Galing, patuloy na maglilingkod. Kalakip ang kabutihan, malasakit, pag-ibig, pagmamahal at kabutihan. Ako po si Gabe Galing. Maraming salamat po. Number 3 sa ating mga balata, palakpakan natin, Councilor Gabe Galing! Huwag po natin kakalimutan ang GD Party List, ang party list ng Novo Ecijano. Maraming salamat. At ngayon naman po ang aking isusunod, ang ating pong kaibigan, anak ng dating direktor ng DILG, ang konsihal na galing sa masa, para sa masa, number 4, Councilor Lorgen Federacion Castillo! Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko lang po, I love you. Yeah. Gusto ko lang po magpakilala sa inyo at marami pa po nakakilala sa akin. Ako po si Lorgen Veneracion Castillo. Dati po SK Chairman at termino po na barangay Gagawad sa aming barangay sa San Bernardino. Kung si Lorgen Castillo po ay inyong iboboto at mananalo, ginagarantiyan ko po, hindi po masasayang ang boto niyo sa akin. Ang aking pong mahiging sweldo, wala po akong kukunin kahit ni piso. Ang inyong likod po ay naghahanap buhay na sibuyas. Kaya yun po ang binubuhay ko sa aking pamilya. At kung sakaling ako mananalo, ilalaan ko po ang aking sweldo sa gagawin kong programa dito sa Cabanatuan City. Scholarship program at yung TODA. Gagawa po tayo ng TODA. Dahil ang mga tricycle po, ang paboritong nauhuli dito po sa Cabanatuan City. Dalawang bagay po ang aking nakikita kung bakit po siya nauhuli. Walang lisensya or pasor lisensya ng motor. Kung sakali po si Lorgen Castillo po ay mananalo, yung gagawin ko pong kobertiba, doon na po tayo mangungutang ng pang-renew ng yung lisensya, uhulugan nyo na po walang tubo. Muli po! Lorgen Veneracion Castillo, numero 4 sa Cabanatuan, ay numero 4 sa Balota. Lalaya na ang Cabanatuan City. Maraming po. Number 4, galing sa masa, para sa masa, Councilor Lorgen Veneracion Castillo. At ngayon na po, isusunod ko pa ikilala ang isisiguro natin sa konseho. Diyan na kami, diyan ka sigurado, Councilor Chacha Cecilio. Cabanatuan! Gandang gabi ho! Wala akong mapaglagyan ang tuwa namin. Ang pagmamahal namin at pagmamahal ninyo. Nawawala ho ang pagod simula kanina natin paglalakad. Si Jan Cecilio, muling nagpapasalamat sa inyo. Dahil nung una kong laban, ako po inyong tinulungan, pinagkatiwalaan, ginawang konsihal ng bayan. Agad po nating binalik sa tao ang programa. Yun po yung aking libreng insurance. Na kung saan nakakapagbigay na po tayo, halos lahat nabigyan na po natin ng bawat isang taga-Cabanatueño, binibigyan po natin sila ng 20 mil kada isang insurance. Kaya naman pala, di ba? Hindi ho kami nakaupo. Wala ho sa amin na nakaupo doon. Pero nakakapagbigay po kami ng programa sa taong bayan. Sana po, sa darating pang mga panahon,
kami ho ay bababa sa inyong mga barangay. Suportahan niyo po ang Team Malayang Kabanatuan. Magkita-kita po tayo ulit. Uli po, Jan Cecilio, Kabanatuan, lalaya ka! Number 5 sa inyong mga balota, Konsehal Jan Cecilio. At ang susunod ko po ipakikilala sa konseho, siguradong aabot na. Serbisyo sigurado, palapakan natin, Konsehal Ambot del Mundo. Ayan, maraming salamat, Kusyal Kata. O, sabay-sabay tayo. Ambot! 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 Aabot na po ba? Aabot na po ba? Aabot ang mundo! Maraming salamat po. Siyempre po, sa ating po mga alagang umani leaders, sa aking po mga kasama, at sa lahat po na nandito ngayon, magandang gabi po sa ating lahat! Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong, sumuporta at bumoto po sa akin noong nakarang halalan. Alam ko po na hindi niyo ako pinababayaan. Maraming salamat po sa inyo. At ako po si Konsehal Ambot del Mundo. Ako po ay simpleng Kabanatueño. At anak po ako na ating minahal na naging konsyal ng lungsod at bukal na ating lalawigan na si Joe del Mundo. Si Ambot del Mundo po ay tikluk-tuhod sa inyo na nakikiusap na sana po tulungan niyo akong muli sa darating na halalan sa Mayo 12 sa pagkakonsyal. Makakasa po ba ako? Aabot na po ba? Aabutin na po ba natin? Maraming salamat po. Siyempre po, tulungan din po natin ang buong partido unang sigaw. At siyempre po, tulungan din po natin ang galing sa puso, ang GP Party List, number 132. Muli po, ako po si Konsehal Ambot del Mundo, ang mag-aabot po ng buong puso at tapat na paglilingkod. Number 7 po sa balota. Maraming salamat po sa inyo. Number 7, Konsehal Ambot del Mundo. At kaya na palakpakan po natin ang ating susunod na pakikilala, ang ating dating maestro na ihahatid natin sa konseho. May talino at galing, Konsehal Tony Joqueto. Salamat Kata. Ako po si Tony Joqueto. Ako po ang magiging tinig ng maralitang tagalunsod sa ating konseho. Numero 10 po sa inyong mga balota. 27 taon na po. 27 taon na tayo ay pinamumunuan ng isang pamahalang panlunsod na nabigo ng gusto na tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang mamamayan dahil sa maling prioridad sa paggugol ng pondo ng bayan. Malaking bahagi po ng ating mga kabataan di man lamang nakatutungtong sa kaluleo na nagre-resulta na hindi sila makakuha ng maayos at disenteng hanap buhay. 27 taon mga kalunsod, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga maralita sa ating lungsod. Laganap ang kahirapan na pinatutunayan ng datos na ang sinasabi pinakamahirap na lungsod sa gitnang Luzon. Laganap po ang kahirapan. Kahirapan na pilit ikinukubli sa likod ng malalaking dayuhang pamilihan. Pagdarahop na pilit itinatago sa pamamagitan ng mga di matapos-tapos na bagong tulay at kalsada. 27 taon mga kalunsod. 27 taon na ang kanilang pagkukulang ngayon po pilit nilang pinupunan sa pamamagitan ng mga ayuda na ibinibigay sa inyo, hindi dahil nadarama nila ang pangangailangan ng taong bayan, kundi dahil kailangan na naman nila ang taong bayan. Kaya ngayong gabi, mga kalunsod, tawad-tama natin ang alap ng damdamin ng mga maralita. At sa Mayo 12, ang ating pong maimpit na daing, ang ating mga bibig hinaing, sabay-sabay po nating ibulalas, magsama-sama tayo sa Malayang Kabanatuan. Muli ito po si Tony Joqueto, ang magiging tinig at kinatawan ng maralitang tagalunsod sa konseho. Numero 10 po sa inyong mga balota. At katulad nyo lahat ngayong gabi na nandito, katulad ng nasa kanilang mga tahanan, isa po ang
ating isinisigaw, kabanatuan, lalaya ka na! Number 10 sa inyong mga balota, Konsihal Tony Joqueto. At ngayon po ang isusunod ko ipakikilala ang konsihal natin na isang matapang na kapitan, ang Mr. Clean ng Lungsod ng Cabanatuan. Magtatanggol sa toda at mag-aalaga sa senior citizen, Konsihal Reggie Gonzales. Bago po ang lahat, nais ko po muna ang pasalamatan ang ina ng lalawigan at ang ina ng alagang umali. Palakpakan po natin, Congresswoman Cherry Domingo Umali! At siyempre po, pinapasalamatan po natin ang ating mahal na punong lalawigan sa kanyang po pagsuporta at pagbibigay ng lakas dito sa Team Malayang Cabanatuan. Palakpakan po natin ang nag-iisang gobernador na mamahagi ng bigas, Governor Aurelio Umali. At siyempre po, ang susunod ko pa salamatan, siyempre po, ang mga alagang umaling leader. Ang mga kapitan, ang mga purok leader ng alagang umali na nandito, walang sawang sumasama, walang pagod. Habang nakikita namin ang pawis nyo, ang mga luha nyo na nagtitis sa hirap upang suportahan ang aming grupo, yan ang dahilan bakit kami nananatili na nakatayo at naman para sa paglaya ng lungsod ng Cabanatuan. Mga kalungsod, sana po, huwag na po tayo mag-isip-isip pa. Marami po ang nagsabi na hindi daw namin kaya. Marami nagdududa na wala daw kami kakayanan. Subalit katunayan ng gabi nito, pinatutunayan natin na mali sila. Sapagkat ngayong gabi, kitang-kita, mas malakas ang pagkakaisa para na parataya kaysa sa amin ng hadlang. Salamat po sa malakas na palakpakan. Sa Malayang Cabanatuan, wala na pong iiyak ng mga toda. Sa Malayang Cabanatuan, walang tindera na problema. Sa Malayang Cabanatuan, malaya ang mga negosyante. At siyempre, sapagkat tatlo na ang mamamahagi ng bigas, Governor, ang probinsya, ang Congressman, Cherry Domingo Umali, at ang City Hall, wala na Cabanatuan nyo na magugutom sapagkat magsusupply na ang City Hall ng bigas. Nakakamahal mo Cabanatuan nyo. Reggie Gonzales po, number 11, sa Malota. Maraming salamat. Number 11, Konsihal Reggie Gonzales. Ang po isusunod ko pa ipakilala, isang matapang na kapitana, magiging sandigan ng mga kababaihan, magsaservisyo ng tuloy-tuloy. Number 30, Konsihala Ludiluy. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Masayang-masaya tayong lahat. Palakpakan nga po! Ang lagi kong sinasabi, sa alagang umali, lahat pwedeng sumali. Sa alagang umali, tayo ngayon ay napakarami. Sa alagang umali, lahat tayo'y maswerte. Kasama natin si Ma'am Cherry Umali. Papanalo na po natin si Ma'am Cherry. At ngayon, ako'y napasali at lagi ko rin kasama si Mayor Doc Anthony Umali. Ako po'y simpleng babae lang, pero may katapangan, lalaban para sa kalayaan ng lungsod ng Cabanatuan. Akin pong ipaliliwanag ang ibang topic gaya ng baha, ang aming barangay T.S. Garcia, ang ACPA, Imelda, Lagari at Baquero. Sabi nila, progreso, progreso, pero wala silang plano kung paano ito tatapusin. Mga kababayan ko, si Ludiluy po ay naninindigan. Nagbalikbayan dahil mahal ko ang aking kababayan. Sabi niyo, Luy ang apelido ko. Siguro inchik ako. Hindi po ako inchik. Ako'y tunay na kabanitpenyo dahil dito ako pinanganak sa lungsod nyo. Kaya mahal na mahal ko po kayo. Sa loob po ng 27 taon nilang panunungkulan, sinasabi nila, progreso. Ang tunay na progreso, hindi po yan nakikita sa bawat tulay na pinagagawa nila. Ang tunay na progreso, ang tunay
Kabanatueño. Kaya po muli sa gabing ito, kami po'y nakikiusap na kami inyong suportahan ang Team Malayang Kabanatuan. Ang inyong pong lingkod, Ludiloy, number 13 sa balota. Magandang gabi po sa ating lahat. Number 13, Konsihala Luliloy. At ang susunod ko may paikilala ang boses po ng mga kabataan. May kasama ka, may kaibigan ka, maglilingkod sa atin, Konsihala Maika Kabling Martinez. Magandang gabi po. Good evening! Mga leader. Kung pwede niyo po ba akong sabayan muna? Gigisingin ko muna kayong lahat. Wait lang po ha. Muli po, magandang gabi, Kabanatuan. Pag sinabi ko po, Konsehala, sasabihin niyo po, Martinez. Kung pwede po ba yun? Ready? 1, 2, 3. Konsehala! Konsehala! Kaya naman po ako po ay umiinit ng pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Maika Martinez. Number 14 po, ayaw ng mga puso. Mas kilala po ako bilang Binibining Universe. Dahil ako po ang inyong Binibining Kabanatuan at ang inyong Miss Universe Philippines Kabanatuan City. Pero syempre po bilang pinakabatang nangangarap maglingkod po sa bawat isa. Asahan niyo po na ako po ititindig sa bawat kabataang Kabanatueño. At syempre po, ako po ay susulong at ilalapit po natin sa konseho ang additional allotment po for scholarship. Lalong-lalo na po ang mga subsidiya para sa transportation and meal subsidies sa ating mga eskwelahan. At syempre po, ilalapit ko po ang konseho sa bawat Kabanatueño dahil kapag po sa tulong at suporta ninyo, magkakaroon po tayo ng hotline kung saan 24 hours, 24/7 po, ibubukas ko po ang aking opisina para sa bawat Kabanatueño. Kaya naman po, ang aming pakiusap sa inyong lahat. Vote straight po, Malayang Kabanatuan. Vote straight po tayo sa Alagang Humani. At syempre po, lalaya ka, Cabanatuan City! Muli po, ako po si Maika Martinez, number 14 po, araw ng mga puso. Ang inyong pong binibining Cabanatuan, Miss Universe Philippines, Cabanatuan City. At sa tulong ninyo pong lahat and with God's guidance, ang inyong pong susunod na Konsehala 2025. Maraming salamat po. Boses ng kabataan, number 14, Konsihala Maika Kabling Martinez. At ang isusunod ko pong ipakikilala ang Dabar Cards ng bawat Kabanatueño, Konsihal ng Kaunlaran. Palakpakan natin, Konsihal Titan Ballesteros Rivera. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kabanatuan. Magandang gabi po. Ako po, si Titan Ballesteros Rivera, numero 20 po. Ako ang inyong konsehal ng Kaunlaran. Meron lang po akong maiksing tanong. Sino walang pera? Ang dami. Usong-uso yan. Usong-uso po yan. Bakit po wala tayong pera? Bakit wala tayong oportunidad? Ha? Paano tayo magkakatrabaho? Paano tayo magkaka-oportunidad? Eh, yung malalaking negosyo rito nag-aalisan na. Di ba? Saan tayo kukuha ng oportunidad? Kung ang mismong City Hall natin na nagpapaalis sa magbibigay ng pagkakataon sa atin para sa magandang kinabukasan. Isa lang po yan sa napakaraming problema ng Kabanatuan na sigurado po nating tutugunan. Taas nga po ang kamay ng mga kakampi. Sino mga kakampi? Kakampi po tayong lahat. Masarap ang maraming kakampi. Lalo na pag meron kang Governor Oyit. Lalo na pag meron kang Vice Governor Lemon. Lalo na pag may Congresswoman Cherry Domingo Umali ka. Lalo na pag meron kang GP party list.
meron kang Bukal J. RBN Ilagan, meron kang Team Malayang Kabanatuan, meron kang Vice Mayor Nero Mercado, at higit sa lahat, meron kang Mayor Doc Anthony Umali. Yan po, diinan na natin, pagtulong-tulungan na natin, paalisin na natin ang nagpapahirap sa atin. Pwede po ba yan? Huwag po kayong mag-alala at lahat ng kasagutan ay nasa inyong harapan na. Pagtulong-tulungan po natin, diinan po natin. Huwag kayong mag-alala at sisikat na ang bagong araw. Muli po, numero 20, Titan Ballesteros Rivera. Lagi niyong tayo tandaan, Kabanatuan, lalaya ka na. Salamat po. Palakpakan natin, number 20, Konsihal Titan Ballesteros Rivera. At upay pakilala po ang kukumpleto sa 10 konsihal na binubuo ng Team Malayang Kabanatuan. At palakpakan po natin ang tinaguriang mabango sapagkat nagtatrabaho, mabula sapagkat gumagawa. Walang iba, Konsihal Ariel Gamboa Severino. Ang tubo, matamis hanggang dulo. Saludo at respeto laging sa inyo, Ariel Gamboa Severino. At tinaguriang mabula sapagkat tayo gumagawa. Ang pinansagang mabango sapagkat tayo nagtatrabaho. Kabanatuan, lalaya ka na. Ito na ang hinihintay nating pagkakataon para ipakita natin ang ating mga sama ng loob sa kasalukuyang administrasyon. Wala tayong boses. Wala tayong tinatawag na people's participation. Hindi man nagpinapatawag ang mga sektor ng ating lipunan para maging bahagi ng pagdidesisyon sa pamahala ng ating minamahal na lungsod. Mga kaibigan, sa Malayang Kabanatuan, lahat pantay-pantay. Bukas ang aming pandinig, mulat ang aming mata. Kami may pakiramdam para hakapin ang lahat ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga maralita. Si Ariel Gamboa Severino. Ako po ay magiging bahagi ng paglaya ng lungsod ng Kabanatuan tungo sa totoong pagbabago, sa totoong progreso, sa totoong pag-aaruga sa mga tao. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Ariel Gamboa Severino. 22 ang aking numero. Tandaan niyo po ang 22. Pesopas at Paranostos pa kayo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Number 22, palakpakan natin, Konsihal Ariel Gamboa Severino. At para ipakilala naman po ang mamumuno sa 10 nating konsihal pagdating sa sangguniang panglungsod ng Kabanatuan, ang superhero ng bawat Kabanatuenyo, ang super Nero nating lahat, Vice Mayor Nero Mercado. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Puro pasasalamat lang ho ang nais namin ibigay sa inyo. Dahil nung nakaraang taon, iilan lamang, nagsimula sa 3, 5, 10. Hanggang sa nagkaroon ng desisyon nung nakaraang taon, nag-file kami ni Doc Anthony Umali ng aming kandidatura. Ngayon ho, kitang-kita at ramdam na mananalo tayo. Dahil sa pagkakataon na ito, kitang-kita rin natin, nakakampi natin ang Diyos at ang taong bayan. Bilang isang Vice Mayor na aking inihahain sa aking paglilingkod, narinig niyo ho yung 10 konsihal natin. Maaaring lahat po ay isang pangarap lamang yung sinasabi nila. Maaaring isang pangako. Pero kung lahat po yan ay mapagtutulong-tulungan natin na magkakaroon ng malayang kabanatuan, ang lahat po ng sinabi ng ating mga konsihal ay mararamdaman. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa kasalukuyan, meron ho tayong Vice Mayor, na siya rin ang konsihal, siya rin yung sekretary, siya rin minsan yung mayor, lahat kinuha na niya.
dahil isa po siyang diktador. Kung ano ang gusto niya, walang magagawa ang konseho. Pag nawalan ng ginawa ang konseho, hindi nakinig sa tao. Sa 27 years, yan po ang klase ng pamumuno na nararamdaman natin. Kung bakit kitang-kita at ramdam na ramdam, kahit nakakubli tayo sa kabilang kanto ng tulay, karsada, pag hinubad mo ang maskara ng kabanatuan yung malungkot at hirap na hirap ang nakikita. Nung umikot ho kami sa inyong barangay, naglabas tayo ng resibo. Nagagalit na yung aming mga katunggali. Dahil nagagalit sila dahil naninira daw kami. Hindi ba nila naisip na lahat ng sinasabi namin ito, Anthony Umali, ay hindi naman galing sa amin? Kung hindi yan yung mga bagay na napag-usapan natin nung minsan kaming lumakad sa inyong barangay at nagkaroon tayong pagkakataon na magkwentuhan. Naniwala ho kami sa inyo. Naniwala ho kami sa lahat ng sumbong ninyo. Naniniwala rin ho kami na magtatagumpay tayo dahil sa dami ho natin ngayon, hindi lang siya ang umuuga. Kahit yung poste ng sentor, konting tunak na lang, bubuwal na! Totoo lang ho, panalo naman na si Doc eh. Imagine ninyo, lahat ng ginawa natin, ginaya nila. Nung huling nagpamigay pa, na sinabing binubudol ang kabanatuan sa 50 kilos na bigas. Iilang bahay na lang yung binigyan. Tatanggalin pa yung tarpaulin ni Doc Anthony Umali. Gusto kong paratingin sa kanila na kahit tanggalin nila lahat yung tarpaulin namin, hindi kami natatakot. Kahit walang matira, kahit isang piraso. Gusto nila, kuhanin nila, lagay pa nila sa kwarto nila eh. Dahil naniniwala kami, hindi yung tarpaulin ang nasa bahay, o hindi yung pangalan ni Doc Anthony Umali nasa puso ng bawat kabanatuenyo na nandito ngayon na sumisigaw ng paglaya. Ako po si Nero Mercado, tinagurian na superhero. Hindi nyo ho makikita na may kapa ako, pero mararamdaman nyo na may puso para sa kabanatuenyo. Maglilingkod ho ako bilang Vice Mayor ng may respeto. Dahil naniniwala ako na lahat ng ginagawa ng isang public servant dapat magkakasama. Hindi po pwedeng nagdidikta ka lang. Hindi po pwedeng ikaw lang yung magaling. Sa totoo lang ho, alam naman niya, ramdam na niya. Dahil may atrasyo sa taong bayan. Hindi na ho niya pwedeng ipagsinungaling at sabihin na naglingkod siya ng tapat dahil iniwan niya tayong miserable ang buhay. Iniwan niyang miserable ang senior citizen na wala hanggang ngayong pensyon. Iniwan niya ng miserable yung mga bata na pag-graduate, sasakay na lang ng tricycle dahil alam pagkakataon para mag-aaral ng kolehiyo. At hindi rin ho niya kayang itanggi na napakadaming negosyante na sumisigaw. Kinikilan mo, pinirahan mo. Ang gusto mo, mayor ka na, kasosyo ka pa din. Kaya yung Jollibee, ba't nagsara? Pinapaliwanag nila ngayon, lilipat daw sa bagong lugar. Saan ililipat? Sa palengke na pauupahin mo ng napakamahal? Kanino nakapangalan kay Juan de la Cruz, baka siya rin yun ah. Pero dahil ang Team Malayang Kabanatuan ay nagbibigay pa rin ng respeto. Sige, pwede natin sabihin, magaling sila. Pero bakit hindi natin subukan yung mas magaling, mas mabait pa? Si Doc Anthony Umali. Sa pagkakataon po ito, pasasalamat sa buong may kapal, pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Ang taong bayan, hindi pinuwersa, hindi binayaran. Magkakasama tayo dito sa mga unang hakbang hanggang sa patungo sa paglaya ng Kabanatuan. Ang inyong superhero, number 1 sa balota, Nero Mercado. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin ang ating susunod na Vice Mayor Nero Mercado. At ngayon ang ipakikilala ko po sa inyo ang ating namang magiging sandigan
sa Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa ikatlong distrito ang maglilingkod sa atin ng serbisyong personal, serbisyong marangal, walang iba, Board Member JRBN Ilagan. Bye! Magandang gabi po, Lungsod ng Cabanatuan! Pagkakataon ko magsumbong sa inyo, malaki po ang problema ko sa labas ng Cabanatuan. Kailangan ko po kayo. Kasi sa labas po ng Cabanatuan, nalimutan na po ako. Hindi na ako kilala. Every time po akong lalabas, lagi na lang kami nag-uusap. Pagparating na ho akong ganyan, sasabihin, may dalawang senior citizen nag-uusap. Sabi ganon, Mare, si Bong Revilla ba'y dumarating? Sabi, nagtalo pa, nadidinig ko naman. Nagtalo pa. Sabi nung kanyang kumare, Mare, hindi. Hindi si Bong Revilla yan. Yan ang asawa ni Hilda Coronel. Hindi ko na po natiis. Nilapitan ko na. Sabi ko, Nanay, yung sinasabi niyo po J. Ilagan na artista, matagal na po na tsugi yun. Ako po kako, yung tinulungan niyo, ginawa niyong #1 board member noong 2013. Maraming salamat, Lungsod ng Cabanatuan. Ngayon, game na ba tayo, Lungsod ng Cabanatuan? Game na ba? Mayor Doc! Mayor Doc! Mayor Doc! Game na ba tayo sa paglaya ng Lungsod ng Cabanatuan? Siyempre, sisiguraduhin natin ang pagbabalik ni Congresswoman Cherry Domingo Umali! At siyempre, ang mananatiling gobernador ng Mananalawigan, Governor Ogie Matias Umali! At siyempre, ang susunod kong boss sa Sangguniang Lalawigan, ang Kuya ng Lalawigan, Vice Governor Lemon Matias Umali! Paano tayo sa bukal? Ha? Kanina po, pumapasok ako. Sabing ganon, Bukal J, bakit wala kang kapartner? Bakit nag-iisa ka lang? Ito po ang kasagutan. Sabi po ni Gopoy, matagal na daw po, mahabang panahon na walang nananalong bukal sa Alagang Umali. Kaya po ito ay pinagpapasalamat ko kay Gopoy, kay Congresswoman Cherry at kay Mayor Doc ang bigay ng tiwala sa akin na isa lang ang ilabang bukal sa ilalim ng ating partido. Kaya po isa lang. Then sa ngayon, ang kaya kong ipangako, lahat ng programa ni Gopoy para sa Lungsod ng Cabanatuan, sa Sangguniang Lalawigan, susuportahan ko po para sa inyo. Ngayon, ayos na? TikTok? Muli po, si JRBN Ilagan po, muling tiglugtod, nakikiusap sa inyo, Lungsod ng Cabanatuan, sana po, samahan niyo ako sa aking pagbalik. At siyempre, samahan natin ang paglaya ng Lungsod ng Cabanatuan, Mayor Doc Anthony Umali. Magbibigay ng serbisyong personal, serbisyong marangal, Board Member JRBN Ilagan. At bago ko po ibigay ang susunod po nating ipakikilala sa inyo, lapit po tayo lahat. Inaayahan ko po ang ating mga kababayan, ang lungsod na lumapit po dito. At ang susunod ko ipakikilala ay kamukha ni Richard Gomez. Ano po?
Lapit po kayo para makita niyo po ng malapitan ang ating susunod na pakikilala. Nakikiusap po kami. Lahat po na nandiyan po sa bandang likuran at bandang gilid. Hali po kayo dito, malapit po sa ating stage. Maraming salamat po. At ngayon po ipakikilala ko na ang ating susunod na Vice Gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija. Ang kuya ng Alagang Umali, walang iba, Vice Governor Lemon Umali! Magbasta ang tindahan, ang pangarap. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po! Ang bago lahat, naghihiyawan tayo. Pwedeng isang malakas sa patapak para sa Panginoon. Mahina. Isa pa ulit po. Isang malakas po sa Panginoon. Okay. Bago umpisahan po lahat, pwede mo natin kalimutan yung GB Party List. 1, 3, 2. Kababayan po natin to. Pwede mo ba yun? Talaga ho? Sige, hanapin ko po yan, ha? GB Party List, ha? GB Party sa'yo, 1, 3, 2 po. Huwag na kayong ibang party list. GB Party sa'yo, 1, 3, 2. Malino po ba yun? Okay. Isang pakiusok sa inyo. Pwede ba natin tulungan si Kong Cherry at si Doc Anthony? Kasi po, pag natulungan niyo po sila, makakatulong po kami sa inyo. Okay po ba yun? So hindi ko napahabaan po. Ingat po kayo sa pag-uwi nyo, pati manalangin po sa Panginoon. Magwawagi po tayo ngayong panahon ito. Salamat po. Palakpakan natin ang ating susunod na Vice Governor Kuya Lemon Umali. Muli po, lahat po ng nandyan po sa bandang likuran, hali po kayo dito sa harapan. At ngayon po'y ibibigay ko na ang ating pong ilan ng lalawigan, ang ilan ng Alagang Umali na mula noon hanggang ngayon hindi tumigil na tayo ay pagmalasakitan. Ibigay ang pinamalakas na palakpakan na may kasamang sigawan sa ating Congresswoman, Cherry Domingo Umali! Na palakpakan na may kasamang sigawan. Sino po ba dito ang lahat ng Alagang Umali? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cherry Umali. Umpisahan ko po ang aking pagsasalita sa pagpapasalamat sa inyong lahat. Love you po. Salamat po, sinamahan ninyo kami. Salamat po at na-appreciate ninyo ang lahat ng mga ginagawa ng Alagang Umali mula po nung pandemic hanggang ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. At maraming salamat sa samahan niyo si Doc Anthony sa paglaya ng kabanatuan. Alam niyo po, maraming beses na akong lumahok sa eleksyon. 3 beses po ako naging congresswoman. At ginawa niyo pa ako na kauna-unahang babaeng gobernadora sa kasaysayan ng Nueva Ecija. Pero hindi po lahat panalo. 2 beses po akong natalo. Aaminin ko po sa inyo, hindi po naging madali ang pinagdaanan ko. Tinatanong ko po sa aking sarili, saan ako nagkulang, hindi na kaya ako namahal ng mga tao. Pero alam niyo po, si Lord ang nagpalakas sa akin. Alam ko na siya lang ang dapat sandigan sa panahon na may pinagdadaanan tayong lahat at nanghihina. Sa Kanya lang po ako palaging tumatawag. At dahil sa faith ko kay Lord, pinalakas niya po ang loob ko.
sa akin na okay lang matalo. Na may mission pa ako para sa inyo lahat. Kahit dating talunan sa biyaya ng Panginoon, nandito po ako sa harapan ninyo. Ready na po akong manalo sa 2025. Pinalalakas po ninyo ang loob ko. Ang bawat palakpak po ninyo, ang bawat yakap ninyo, ang aking babaunin sa Kongreso. Kabanatuan, ilang tulog na lang, lalaya na kayo. Kung bibigyan po ng pagkakataon si Mayor Doc Anthony, lahat po ng uumpisahang bagong mga programa ni Mayor Doc, tatanggalan po palagi ni Congressman Cherry. Kapag nagpagawa ng kalsada si Mayor Doc, magpapagawa nito tayo ng kalsada. Pag nagpagawa ng eskwelahan si Mayor Doc, magpapagawa din po ako ng eskwelahan. At ang pinakamasaya, pag nagbigay ng ayuda si Mayor Doc, may ayuda din po galing sa ang dasal ko po sa lahat ng alagang umali na nandito ngayon, huwag niyo pong kalimutan ang ating naging samahan mula po nung pandemic, hindi po tayo tumigil. Ipinaramdam natin sa bawat pamilya na may halaga ang bawat isa. Minahal po namin kayo, may eleksyon man o wala. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pakikisa ninyo sa ating programa sa gabi nito at sa pakikisa ninyo sa ating laban. Sa tulong ng Diyos, lalaya ang lungsod ng Cabanatuan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Sumaatin ang tinig ng ating susunod na Congresswoman Cherry Domingo Umali. Muli parinig ng palakpakan na may kasama sigawan. Mas malakas na palakpakan. At ngayon po isusunod kong ipakikilala isang tao po na magpapaliwanag sa atin ng tunay na kalalagayan ng ating mahal na lungsod ng Cabanatuan. At magbibigay sa atin ng magandang balita at lagi sa ating mag-aalaga. Palakpakan natin. Walang iba, KGG Albert Cruz! Akala ba nila sila lang ang may payong? Gusto niyo ng payong? Gusto niyo ng rice cooker? Nabigyan na ba kayo ng isang bulto? Sinungaling talaga ng kalaban namin. Aba, ang sabi, lahat ng bahay bibigyan ng isang bultong bigas. May nakarating po ba sa inyo? Uulitin ko ang tanong, ang gusto kong sagot, yung maririnig sa City Hall. Pinangakuan kayo ng Vergara na bibigyan kayo ng isang bultong bigas. May nakarating ba sa inyo? Tama na ang tatlong dekadang panlilinlang. Tama na ang tatlong dekadang panguto sa lungsod ng Cabanatuan sapagkat kahit mali-maling ka rin, nakapikit mano, nakadilat ay pistado na natin na lumilitaw lang ang ayuda ng Vergara pag malapit lang mag-eleksyon. Paano nila tatapatan ang bigas na umali kahit nagpamigay pa sila ng 50 kilo samantalang si Governor Oye umali mula pa nung pandemic hanggang ngayon taon-taon hindi lumabay sa buong Garcia. Si Congresswoman Cherry mula pa nung pandemic hanggang ngayon hindi tumigil sa pagdadala ng mga cherry bag sa inyong mga bahay, yung pinipintasan nilang mga patis, suka at toyo, yung mga bote na yan, yung mga supot na yan, yan ang tatalo sa 27 taon na pamayagpag ng Vergara. Mananalo tayo sa Kalibambakan.
Mananalo tayo sa Parera. Mananalo tayo sa Sumacal Sur. Mananalo tayo sa Padre Crisostomo. Mananalo tayo sa Lourdes. Mananalo tayo sa Cabo. Mananalo tayo sa lahat ng barangay sa lungsod ng Cabanatuan. Kinikilabutan po kami mula pa kanina sa Grand Victoria hanggang dito, sapagkat kahit isa sa inyo, kayo po ang buhay na patutuo. Wala po kaming binayaran para sumama kayo dito ngayon lahat. Ang bawat isa ay matyagang naglakad upang ipakita ang nag-uumiyaw na katotohanan na gustong-gusto na ng pagbabago ng lungsod ng Cabanatuan. Kayo mismo ang nagluto ng mga baon ninyong ulam. Kayo mismo ang nagbayad sa mga tricycle at jeep na inyong sinakyan. Hindi katulad nila, panayang hakot ng mga XLT sa lahat ng mga barangay, pero mas marami pa rin ang mga hindi sumasama sa kanilang panguso. Ang sabi po ng mga tao sa amin, hindi ba kayo kinakabahan? Lahat ng XLT sa NEUST hanggang sa crossing na ubos na. Kinulang ang mga jeep, kumuha pa ng biyaheng Cabanatuan Rizal at Cabanatuan San Jose. Hindi ba ninenervyos ang mga umali? Bawat barangay kumukuha na sila ng botante. Ang sabi ko, bakit naman po kami ninervyosin? Hindi nyo ba naisip na kaya walang tigil na naghahakot ng botante ang mga Vergara? Hindi kaya sila ang kinakabahan? Nanonood po sila sa atin ngayong gabi. Nakikita po nila kung gaano kayo karami at nararamdaman po nila kung gaano tayo kalakas. Ang sinasabi po nila, ako daw ay naninira. Lahat daw ng sinasabi ko ay hindi totoo. Pero wala po akong maalalang sinabi ko sa inyo na kasinungalingan. Ang sabi ko sa inyo, Vergara ang may-ari ng Selcor. Totoo po ba o hindi? Totoo. Ang sabi ko po sa inyo, wala pa akong nakitang tao na matino na 8 oras sumasayaw sa kalsada. Totoo po ba o hindi? Baka pag ako sumayaw ng ganito, 1 minuto pa lang sabihin niya, loko-loko na ako. Pero 8 oras pong sumasayaw sa kalsada. Dumadaing ang mga tao, iba't iba po ang mga problemang inilalapit sa kanya, pero sayaw lang ang isinasagot niya sa atin. Kaya ang sabi ko po sa inyo, lungsod ng Cabanatuan, kung dati ang sabi nila, baluarte daw po ng Vergara ang Cabanatuan, hindi ako naniniwala. Mananalo si Ma'am Cherry sa lungsod ng Cabanatuan! Dahil nakita po ninyo yung puso ni Ma'am Cherry na hindi tumigil sa pagmamahal sa inyong lahat. Ganon din naman po si Doc Anthony Umali. Si Doc Anthony Umali po, walang katalo-talong vice governor yan. Pero nagsasakripisyo para sa lungsod ng Cabanatuan. Hindi niya kailangan yung sure win. Hindi niya kailangan yung madaling panalo. Ang kailangan niya, magkaroon kayo ng pagpipilian dahil kung wala, magtitiis na lang tayo sa serbisyong patimba-timba. Sa serbisyong pahatog-hatog. Sa serbisyong umuuga-uga-uga-uga-uga. Meron po akong kaibigan. Kagabi po, binugbog siya. Yung bumugbog po sa kanya, napakalaki. Ganto lang siya kaliit. Kinulpi po siya. Puro pasa, duguan. Ang ginawa po ng kanyang magulang, tumakbo sa pulis, magre-reklamo. Nagpa-blatter. Ang problema, yung pulis na nag-iimbestiga ng kaso, tatay nung nambugbog. Kaya ang sabi po ng magulang ng bata, hindi ko na lang itutuloy ang reklamo. Wala ring mangyayari. Wala ring justisya. Mga kababayan, ang nambubugbog po sa Cabanatuan, Selcor. Ang magulang ng Selcor, si Jay at si Rhea Vergara. Kaya kung may bala kayong magreklamo, huwag nyo nang ituloy. Wala ring mangyayari. Wala ring justisya. Pwede ko po bang imbitahan ang lahat ng alagang umaling nandirito? Ang lahat ng mga nasasaktan, ang lahat ng mga nagdurusang tiga-Cabanatuan, pwede niyo po bang sindihan ang ilaw ng inyong mga cellphone? At sa pamamagitan ng isang awit, hinahayaan po ninyong iparinig natin ang marupdot na sigaw ng lungsod ng Cabanatuan para sa pagbabago.
iyong pa naririnig habang nagtuanagaling sa umuuga-uga kuryente mong nanggigil pagkasipiling lahat ng bayan ko hayaang magdusa ako. Kung walang Doc Anthony, walang bigas na inibigay, wala yung XLT na humahakot ng sakay, alagang umali ramdam na ang tagumpay. Di nyo ba naririnig laban at buwan na galing sa umuuga-ugang kuryente niyong nagigipit? Pagkasi sinunog niyo palengking kabuhayan ko, bakit sayaw lang ang sagot sa tanong ko? Sa tagal niyong nagmuni, hindi pa ba kayo sawa? 3 dekada na hanggang ngayon ay may baha. Kabanatuan gustong pumawala. Di nyo ba naririnig? Kabanatuan na galing sa umuuga-ugang kuryente niyong nangilipit. Pagkasi sinunog niyo palengking kabuhayan ko, bakit sayaw lang ang sagot sa tanong ko? Kabanatuan! Lalaya ka! Salamat sa gabi po sa inyo lahat! Palakpakan natin ang ating kaibigan, JTT Abet Cruz! Marinig na palakpakan na may kasama sigawan! Ang susunod ko pong ipakikilala, artistahin din. Ano po? Ito po ang ama ng lalawigan na mula noon hanggang ngayon, hindi tayo kinalimutan. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpakan sa pinakamagaling at mahusay na gobernador sa buong Pilipinas, Gobernador Ogie Matias Umali! Sarap magpalipad niya. Babalak. Bababa. Ganun kataas. Lutsod ng Kabanatuan. Sa mahabang panahon, ang tanging tinatanong, Sino matalo? kailan magkakaroon ng kalinawan? Ang kasaysayan ginagawa ngayong araw na ito, ngayong gabing ito. Ang inspirasyon ng pagtitipon na ito, kabahagi ang bawat isang nandito sa gabing ito. Si Doc Anthony, noong nagpaalam sa akin, Kuya Ogie, tatakbo kong mayor ng Cabanatuan. Hindi ko pinayagan. Tinanong ko siya, bakit ka tatakbo? Ang sabi sa akin, minsan naglalakad ako, nilapitan ako ng mga pinapalengke. Sa unang pagkakataon, niyayakap ako. At ang tanging nais nila, maibalik sila sa palengke na walang babayaran ng dumi. Ang sabi ko nito, Anthony, sapat na ba yan para ikaw ay
ay tumakbo ngayon. Sa pangalawang pagkakataon, lumapit muli sa akin si Doc Anthony at nagsabi niya, Kuya Oying, sa bawat buhakay na aking pinupuntahan, ang tanong ng mga kabanatuenyo, bakit ganito ang bill ng kuryente? Noong Enero, 3,000. Noong Pebrero, 8,000. Ang sinabi ng politika, isang lehitimong tanong. Dali natin ang politika. Ang tanong, bakit pabago-bago ang sigil ng kuryente, gayong parehas lang ang konsumo? Ganun pa man, ang sabi ko kay Doc Anthony, yan ba ay sapat ng dahilan upang payagan kitang tumakbo bilang ama ng lungsod ng Cabanatuan? Sa pangatlong pagkakataon, inausap ako niya at ang sabi niya, Kuya Oying, gusto kong magsakripisyo. Sapagkat si Doc Anthony ay hinahanda ko bilang kapalit ko sapagkat alam naman natin, katulad ng isang magandang istorya, meron itong katapusan. At sa bawat katapusan, naniniwala ko sa tulong ng bawat isa at sakripisyong inumpisan ni Doc Anthony. Sama-sama tayo nagsasakripisyo sapagkat ramdam na, pwede na, lalaya na ang lungsod ng Cabanatuan. Kaya, nung sinabi ko sa kanya, isa lang ang hihilingin ko sa iyo. Sa pagpayag ko sa iyo, natayuan ang paninindigan sa bawat iyak, bigati at reklamo ng ordinaryong mamamayan. Kailangan may tumayo at ipaglaban ang bawat hinaing ng ating kalunsod. Ang sabi pa nga, si Doc Anthony ay hindi taga-Cabanatuan. Si Gopo Ilaw ay hindi Cabanatuan. Alam po ninyo, kaming dalawa ay pinanganak sa lungsod ng Cabanatuan. Nag-aaral kami sa College of Immaculate Conception mula Kinder Elementary High School. At sa lungsod ng Cabanatuan, nagkaroon ako maraming kaibigan. Maraming bahagi ng aking buhay ay ginugol ko sa lungsod ng Cabanatuan. Natuto ko umibig. Teka muna. Sa lungsod ng Cabanatuan, nag-umpisa ako'y matutong magmahal. Teka muna. Meron akong kasama niya. Pero si Doc Anthony, bata pa lang, hanggang lumalaki. Kaya pag sinabi hindi kami ng Cabanatuan, pag sinabi ang Cabanatuan para sa Cabanatuan, ang tunay ng Cabanatuan, marunong makinig, marunong damangin, at marunong aksunan ang bawat hinaing problema ng ordinaryong mamamayan. Mataas na. Kaya sa gabi nito, ang sakripisyo ninyo, kahit walang XLT na nagatid sa inyo rito, kahit walang payong na binigay sa inyo, dahil kayo ay may mga poste na umali, wala kayong bigas, hindi nyo tatagalin ang mga poste na ito. Walang makapagtatang Sa bawat bahay ko. at nung tinawag ang mga bayan ng Cabanatuan, 6 na oras kayong nagtyaga. At sa 6 na oras na yan, mahigit 3 oras, sinisiraan, binumura. Kaming mga umali. At pagkatapos noon, sasayaw at magsasandal 15 at sisiraan pa rin mali ang umali. Pero sa bandang uli, after 7 hours, iiyak si kongresista at sasabihin, tulungin ko si Jay. Jay is Cabanatuan. Cabanatuan si Jay Bandara. Ang tunay ng Cabanatuan ay kayong mga mamayan. Ang tunay na Cabanatuan ay hindi si Jay Bandara. Sapagkat ang tunay na Cabanatuan, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong makinig, at marunong yakapin ang bawat isa. Hindi ko kailangan kayo sayawan. Hindi ko kailangan kayo ay halikan sa ulo ng mga kalbo. Ang kailangan ko, palayain ang lungsod ng Cabanatuan. Kahit minsan ay hindi nyo narinig na magmura ang umali.
Kahit minsan, hindi nyo narinig na kami ay pagbura. Pero kami araw-araw, binubura. Ayan, sa gabi dito. Kasama ba kayo? Kasama ba kayo? Kasama ba kayo? Kaya ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Gutom na kayo? Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Guwapo ako! Totoo ba? Totoo ba na tayo hanggang dulo hindi maghiwalay? Habang palalayain ang lungsod ng Cabanatuan? Kaya pa ba? Pwede pa ba? Naniniwala ko sa sama-samang sigaw, sa samang-samang paghihirap. Naglakad kayo hanggang dito at sa mga oras ito, nakikinig pa rin. Buhay na buhay at binibigyan kami ng inspirasyon. Sinisiraan ako. Nasabi na ni Mayor Jay, ang sinabi, puro buga, puro buga. Naniniwala ako na nagsasabi ng kasinungalingan. Sa bandang huli, haharapin mo ang paghusga ng taong bayan. Nung huli, kinausap ko si Doc Anthony sapagkat nakita ko, nagsasakripisyo, nagkakasakit na. Sa araw, sa umaga pa lang, nasa labas na. Sa tanghali, naglalakad pa. Sa gabi, kumakausap pa ng maraming kabaratuelyo. Sabi ko, kailan pa tayo magkakausap? Nung minsan nakausap ko, ang sabi sa kanya, hindi ka ba nagsisisi sa desisyon mo? Tatayuan ang mga kinakabaratuan. Ang sabi niya sa akin, hindi ako pwedeng matalo sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Panginoon Diyos, yung mga yakap, sigaw, at sayaw na binibigay ninyo, pinatapak ninyo si Doc Anthony. At ang sabi niya sa akin, Oli, hindi pahabangan ng buhayan. Pero ang buhay na binigay sa akin ng buong may kapal, gagamitin ko sa paglaya ng Luzon ng Cabanatuan. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng buong may kapal. At sa gabi nito, nakikinig ang langit. Ibibigay sa atin ang tagumpay. Naniniwala ko, naniniwala kayo, magtatagumpay ang ating pagkaroon ng kalayaan ng ating lungsod ng Cabanatuan. Ang posyo ay magsasumali. Naniniwala sapagkat nung una akong tumayo at magsilbi sa ating distrito sa ating lalawigan, nagsasalita ako kahit pito lang ang kaharap ko. At yung pito na yun, naging 8, naging 10, naging 200, naging 1,000. At abang tayo sa ngayon nakatayo, ang aking pasalamat sa bawat isa. Balik na naman ang buhay ko. Puro pasasalamat, 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 pasasalamat sa bawat isa. Pwede pa ba? Tama na! Kailangan nang makinig sa taong bayan. Pag sinabi niyong tuloy! Pag sinabi niyong tuloy! Tutuloy tayo sapagkat napamarcha na ang lungsod ng Cabanatuan at taong bayan. Pakitang sinyon at sinasabi, kami na, sapagkat ang bawat isa ay paglilingkuran. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Mabuhay! Lungsod ng Cabanatuan! Mabuhay! Lalawigan ng Nueva Ecija. Sumahatin ang tinig ng ating Gobernador, Governor Oy Matias. Sumali muli parinig ng palakpakan! At mga kababayan, pakiusap po namin na pagkayari po ng ating Mayor Doc Anthony Umani magsalita, huwag po kayong aalis. Dahil meron po tayong bisita na senador na siya magsasalita po sa ating mamaya at meron po tayong sorpresa sa dulo. Malinaw po ba? Marinigan ang palakpakan na may kasama sigawan! At ngayong
ko na patatagalin pa. Ibibigay ko na ang isang tao na magbibigay sa atin ng liwanag sa ating madilim na kahapon. Ang taong kakalaglag natin na patuloy na nagpapahirap sa lungsod ng Cabanatuan. Ang tao magbibigay ng serbisyo direkta sa tao. Walang iba ang ating susunod na mayor. Mayor Doc Anthony Umali! Hi! Hello! Okay pa ho ba tayo? Okay pa ho ba tayo? Okay pa ho tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat! Salamat! Salamat sa lahat! Sa lahat na nagkaisa sa gabing ito. Hindi ko po kayang palitan ng anumang mga bagay o material ang inyong sakripisyong ipinakita sa gabing ito. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa. Ang tanging hiling ko lamang, ang bawat isa ay manatili sa ating nagkakaisang damdamin na tayo ay lalaya sa lungsod ng Cabanatuan. Kung kaya't, ang aking masasabi, wala nang paligoy-ligoy pa. Diretsahan na. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba tayo? Handa na ba tayong lumaya sa lungsod ng Cabanatuan? Salamat. Sapagkat ito po ang aming araw-araw na laging iniisip. Kumahanap kami ng paraan. Tanging Panginoon ay nagbigay ng direksyon sa amin. Hindi namin kayang tingnan ang mga sinakripisyo ng mga tao na aming nakakasalamuha sa araw-araw na kami lumalabas sa inyong mga barangay. Kaya abot-abot din ang aming masasalamat sa inyo. Ngayon, unahin na po natin na sagutin isa-isa. Senior citizen, pensyon. Alam na alam natin ang mga magulang natin ang siyang dahilan kung bakit tayo naririto. Tama po ba? Kaya kung pagbibigyan niyo lamang po ang Team Malayang Cabanatuan sa ilalim na aking pamamahala, ibibigay natin ang pensyon sa mga senior citizen. At idamay na rin po natin ang mga person with disability. Palakpakan po natin. Ito ba? Pangalawa, mga ayuda, akap, tupad, AIX, mga tulong pang nasyonal. Napapansin natin, iilan lang ang mga pinipili sa mga barangay na kung saan ito'y binababa. Sa pamamahala ng inyong lingkod, gagawin po natin pantay-pantay ang pagtingin. Lahat makakatanggap ng mga ayuda. At syempre po, pangatlo, edukasyon.
Kabanatuan, alam na alam po natin na ang pondo ng lungsod ng Kabanatuan sa mga barangay na aking pinuntahan, aking sinasabi, ang pondo ng lungsod ay umaabot ng 3.2 billion pesos. Sa 3 taon nilang hawak ang lungsod ng Kabanatuan, umaabot ng 9.6 billion pesos. Hindi daang libo, hindi milyon, kundi bilyong piso. Sa mga iyak na aming nakasalubong mga magulang na hindaging bigo sa pagkakaloob ng pangarap sa kanilang mga anak, na kung saan naniniwala tayo mga magulang, kung makatatapos ng pag-aaral ang ating mga anak, maaabot nila ang kanilang pangarap at kaginhawahan sa buhay. Sa ating pamamahala, itong napakalaking pondo na ito, gagamitin nating libreng edukasyon sa mga anak ng lungsod ng Kabanatuan hanggang kolehiyo. Kahit 75 ang iyong average, scholar ka na! Ang susunod natin, tricycle. Mga tricycle, tandaan nyo, sa aking pamamahala, ako gawin niyo ng Pangulo ng lahat ng tricycle sa lungsod ng Kabanatuan. At tandaan nyo, wala nang uhulihing magta-tricycle! Lahat kayo ay tutulungan. Bilang benepisyo po sa inyo, gagawa tayo ng programa na ang inyong pagkagasolina sa inyong mga tricycle higit na mas mababa kumpara sa hindi tricycle. Kung kaya't ito'y pantay-pantay, ganon din ang aming pagtingin. Alam na alam po natin sa inyong paglabas, sa inyong tahanan upang kayo maghanap buhay. Alam po namin na isang paa nyo'y nasa hukay. Maaari hindi kayo ligtas sa makauwi sa inyong mga tahanan. Kung kaya't aming titingnan ang inyong mga pamilya upang bigyan pa sila ng dagdag benepisyo at scholar pa ang kanilang mga anak. Kalusugan. Gagawin nating malusog ang lungsod ng Kabanatuan. Tama na yung mga bisyo. Tutulungan natin ang ating mga kababayan na nagkakasakit na sila ay gagamutin ng libre at walang babayaran sa City Hospital. At siyempre po, hindi nyo ba napansin, buhat pa noong 2012, ginagawa na ang ospital ng ating city government. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Imbis na pagandahin ang ospital, punerarya ang inuna. Ito po ay nakalulungkot. Kaya kung atin pong gagandahan at iba yung pagserbisyo at mahusay na paggagamot ang ilalagay natin sa City Hospital, sisiguraduhin po namin nating lahat ng ating mga kababayan magkakasakit ay nakangiti at ligtas na makakauwi sa inyong mga tahanan. Baha. Alam na alam natin, 1998 pa lang panay ang hukay nila sa lahat ng lugar dito sa lungsod ng Kabanatuan. Nagkaroon pa sila ng kongresista noong 2016. Nadagdagan na sila ng tulong, flood control, bilyong-bilyong piso ang inubos. Ang tanong, bakit bumabaha pa rin sa San Juan Acpa, sa D.S. Garcia, M.S. Garcia, Imelda, Barrera, at iba pang mga karating na barangay? Bakit hindi mabigyan ng solusyon? Bakit? Kasi hindi nila pinag-aaralan. Mas inuuna nila ang mga kalsada tulay, samantalang yung mga kabarangay natin, yung mga kababayan natin, na lagi na lang nalulubog sa baha, konting ulan lang, umambon lang, bahana. Kaya ito ay bibigyan natin ng solusyon. Ang bahana ito ay ating pong pagtutulong
ating gagawin na wala ng baha sa buong lungsod ng Cabanatuan. At dagdag pa rito, aayusin natin ang basura ng lungsod ng Cabanatuan. Palibasa kasi, hinahanap buhay na nila kung kaya't ngayon patuloy pa rin ang basura ng lungsod ng Cabanatuan. Ito pa susunod. Magtatayo tayo ng Cabanatuan City Council of Good Governance. Ano ang ibig sabihin na ito? Tama na, ang politiko lang ang pinakikinggan. Wala nang nakapamewang doon sa City Hall. Pag inyong pinagtiwalaan ang inyong lingkod bilang maging mayor, tandaan niyo po, bukas ang libro ng pondo natin. Magkakaroon tayo ng representasyon sa mga negosyante, sa mga religious group, sa mga magta-tricycle, mga senior citizen, kahit mga magsasaka na ating mga kabarangay, at siyempre mga estudyante, lahat ng mga non-government organization ay merong boses na nakatingin kung saan gagawin natin na maayos ang pamamahala. Wala nang siga sa lungsod ng Cabanatuan. Ang taong bayan ang may boses dito sa ating lungsod. Dagdag pa rito, mga negosyante, alam ko po, tahimik lang kayo. Ayaw nyo lumantad. Pero yung bulong-bulong nyo sa akin, kapag kayo ang aking nakakausap, alam ko po, hirap na kayo. Pag ako po ang inyong pinagtiwalaan, mga kabarangay at mga kababayan nating negosyante, tandaan niyo po, mas mamahalin natin ang mga negosyante ng mga tagalunsod ng Cabanatuan sapagkat kung sila ang ating uunahing tulungan, sigurado tutulong sa ating mga kalunsod. Gagawin natin ang pag-a-apply o pag-renew ng business permit na 24 hours lang, isang araw lang. Dahil tatanggalin natin ang red tape, walang lagay-lagay, ibibigay natin ang karapatan ng mga negosyante dito sa lungsod ng Cabanatuan. Kung kaya't pababalikin natin ang ating mga negosyante nagsialis na at atin pong silang aayain sa bawat buwis na kailang ibabayad sa tamang presyo, makikita natin ang pinagaganda, ang tinutulungan ay ang ating mga kababayang mga tagalunsod ng Cabanatuan. Palengke, alam po natin, pinagsamantalahan nila ang palengke. 2016 pa lang, nakita na namin sa mga dokumento ng ating mga doon sa City Hall sapagkat ako po'y naging Vice Mayor. Nakita ko po na talagang paghahanap buhayan nila ang palengke ng lungsod ng Cabanatuan. Kung kaya't nung panahon na yon, kausap ko po si Nero Mercado bilang konsihal at kasama si Konsihal Gabe Kaling. Ang sabi ko, ipaglaban natin ito. Sabihin natin sa mga kababayan nating mga tagapalengke na sila'y paghahanap buhayan, sila'y paaalisin dito, ngunit pagbalik nila dito, sisingilin sila ng mahal. Nagkatotoo ang aming pinag-uusapan. Alam nyo ba, pag pinagtiwalaan niyo po ang Team Malayang Cabanatuan sa aking pamamahala, ang lahat ng mga lehitimo na original na tagapalengke, ibabalik ko kayo sa dati niyong pwesto. Libre! Wala kayong babayarang goodwill! At siyempre po, kuryente, Selcor, ito ang inaabangan nila. Sa ating pamamahala, marami ko ng pagkakataon na sinabi na pag pinagtiwalaan niyo po si Doc Anthony Umali, ibababa ko ang singil na kuryente sa lungsod ng Cabanatuan. Ano ang sinabi nila? Hindi totoo yan. Kung yung Pangulo hindi na ibaba ang singil ng kuryente, ikaw pa, Doc Anthony, tandaan niyo mga kalunsod,
ang presidente, walang pag-aaring kuryente. Pero yung nakaupo doon sa City Hall, sila ang may-ari ng kuryente. Yun ang pagkakaiba. Kaya pala doon sa Kamaynilaan, saan kayo nakakita? Ang Meralco ay nagsasaoli na ng sobrang singil. Bakit? Kasi yung mga namumuno sa Metro Manila, kanilang tinitingnan kung nasa tama ang paniningil at pamamaraan ng paniningil ng kanilang nagseservisyo ng kuryente sa Kamaynilaan. Dito ba sa lungsod ng Cabanatuan, kaya ba nilang batasin nung nakaupo sa City Hall ang Selcor? Kayo na ang sumagot. Kung kaya't kung tayo ang nandoon sa City Hall at inyong pagtitiwalaan ang Team Malayang Cabanatuan sa aking pamamahala, uunahin natin batikusin ang Selcor. Una, alam na alam natin ang dayaan ay nagsisimula sa kontador. Di mo ba? Saan kayo nakakita? Napakataas ng kontador, nandoon sa taas ng poste. Paanong nababasa nung nagre-reading? Pinagtanong-tanong ko doon sa kanilang mga kasama sapagkat hindi na nila matiis, hindi nila kaya ang sistemang itinuturo sa kanila. Alam nyo bang hindi tama ang pagre-reading? Kung kaya ang mga kababayan natin, kapag sinisingil na napakamahal ay walang magawa. Kasi ang pandaraya nagsisimula sa pag-reading. Kinakailangan pang gumamit ng largabista kung makikita mo. Pero nakita nyo ba, yung nagre-reading sa inyong mga bahay, meron bang ginagamit ng largabista? Hinuhulaan lang. Di ba? Yan ang itatama natin. Dagdag pa rito. Alam nyo ba na maraming libre na gumagamit ng kuryente ng ating lungsod na Cabanatuan at ng mga libreng yan ay ipinapatong sa ating system laws kung bakit ang taas-taas ng sinisingil sa ating mga kababayan. Yung pala, yung mga libreng ito ay sila-sila rin, yung mga empleyado at mga ibang kanilang inaaruga. Kung kaya't yung kanilang convention center doon sa kuryente, doon sa Mampulog, kaya pala ang lamig-lamig, wala palang kontador, nakarekta doon sa kuryente. Ngayon, ganun din ang kanilang cold storage. Walang patayan ng kanilang kuryente. Tuloy-tuloy, sino nagbabayad? Taong bayan, ipinapatok sa system laws. Kung kaya't ganito pala, kataas ang singil na kuryente sa lungsod ng Cabanatuan. Sa ating pamamahala, yan ang uunahin natin babatikusin. Yan ang ating uunahin. Bubuksan natin ang libro ng ating nakikitang tindahan ng kuryente kung talagang nagbabayad ng tamang buwis. Sa pagkakataon na ito, mga kalunsod ko, tandaan nyo, mararamdaman natin ang pagbaba ng singil na kuryente sa lungsod ng Cabanatuan. Mga kalunsod, ang City Hall, kung meron po mga empleyado ng City Hall dito, ito po ang masasabi ko sa inyo. Noong ako'y naging Vice Mayor, wala akong tinanggal na empleyado. Inayos ko ang kanilang mga kalagayan. Pero sa pagkakataon na ito, pag pinagtiwalaan nyo si Doc Anthony, wala akong aalisin sa City Hall na mga empleyado. Aayusin lang natin ang pamamahala at ibibigay ko sa inyo ang tamang sweldo ng mga empleyado ng City Hall. Kaya pala masusungit yung ating nakakaharap sa City Hall sa City Hospital. Bakit? Kung mismo yung namumuno sa kanila, hindi sila nagmamalasakitan. Kaya pala ganun na lamang sila humarap sa taong bayan. Kaya mga kalunsod, walang kasalanan yung mga empleyadong ito. Hindi lang makakibo, hindi lang makalaban. Sapagkat nawawala na sila ng pag-asa kung paano sila magkakaroon ng kaginhawahan.
Kaya sa pamamahala ng inyong lingkod na si Doc Anthony, isasaayos natin ang mga empleyado niyan, pasasayahin natin sila para na sa ganon, walang masungit sa gobyerno, lahat mababait na. Ngayon, lungsod ng Cabanatuan, mga kalunsod, iilan lamang yan sa aking mga nabanggit. Kung ating pong iisipin, ang dami na nating sinakripisyo. Kailangan na natin mapagkaisan ang lahat ng ito. Ang dami ng daing na sinasabi ang bawat isa. Sa aming pag-ikot sa lahat ng barangay, ito po ang aming naririnig. Ang gusto'y kalayaan na. Kung kaya't mga kalunsod, huwag na kayong matakot. Huwag na kayong mangamba. Sapagkat marami na pong gising dito sa lungsod na Cabanatuan na mulat na upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Kung tayo'y magkakaisa lamang at magkasama-sama, ang imposible, gagawin natin posible. Buhay ang ating Panginoon. Malinis ang ating intensyon, kundi maglingkod sa taong bayan. Kung kaya't, kung Team Malayang Cabanatuan ang inyong pagtitiwalaan, mga kasama, samahan niyo ako. Samahan niyo ako sa City Hall. Kayo ang aking mga kasama. Sabay-sabay tayo maglilingkod sa tao. Hindi pwede na ang mayor ay parang poon. Simpleng tao lang po si Doc Anthony Humali. Katulad din po ninyo, isang upuan lang ang pag-iisang mayor. Pero ang paglilingkod na dapat paglingkuran ang taong bayan, ang aking boss. Kaya mga kalunsod, sabay-sabay po natin na isigaw. Dahil ito na ang hudyat ng ating pagkakataon. Ito na ang tamang panahon. Kaya sabay-sabay nating sabihin, Cabanatuan! Lalaya ka! Maraming salamat po. Sumaanin ang tinig ng ating susunod na alkalde ng lungsod ng Cabanatuan. Palakpakan natin, Mayor Doc Anthony Humali! Parinig ng palakpakan na may kasama sigawan! At ngayon, mga kalungsod, upang ibigay po sa inyong lahat ang ating pong senador na maglilingkod sa bawat isang Pilipino sa bansang Pilipinas. Palakpakan natin ang ating kasangga, Senator Marcoleta! Sa kasanggangan siya ay nagkilala ang kanyang pangalan na Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa mga mapapakiti. Ipapapinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag gumatako Marcoleta ang pag-asa. Hey Marcoleta! Parinig ng palakpakan para kay Senador Rodante Marcoleta! Para sa parihan si Marcoleta ay huwag pinuuruan. Kampante, kay Dante, sa Senado siya ay kailangan. Ipapapinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag gumatako Marcoleta ang pag-asa. Hey Marcoleta! Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa inyong masaservisyo. Malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado. Ipapapinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag gumatako Marcoleta ang pag-asa. Hey Marcoleta! Ipapatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ng kapakanan ng masa. Huwag gumatako Marcoleta ang pag-asa. Hey Marcoleta! Parinig ng palakpakan na may kasamang sigawan para sa ating susunod na senador ng Pilipinas, Senador Rodante Marcoleta! Ang totohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa mga mapapakiti.
sa mali si Marcoleta Ipaglalaban ng kapakanan ng asa Huwag ka malako Marcoleta ang pag-asa Hey Marcoleta Napangatalino ang tinis ng data Sa inyong balota Dante Marcoleta Nananabang para sa bayan Si Marcoleta ay walang inuuruan Sa pagkakataon po ito ay gaganapin po natin ang proklamasyon ng mga opisyal na kandidato ng partido ng unang sigaw para sa lungsod ng Cabanatuan. Manatili po kayo sa inyong mga kinalalagyan kasabay ng aming pagtawag sa mga kandidato na ilulupok po ninyo sa ating minamahal na lungsod. Mga kababayan, kasama po natin ngayong kami ang buong grupo ng Team Malayang Cabanatuan na ang iaalay tapat na paglilingkod at pagmamahal para sa inyong lahat. Para sa paglaya ng lungsod ng Cabanatuan, kasama po natin ang ating pong mga minamahal na kandidato. Lungsod ng Cabanatuan, pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan. Number 3 sa inyong balota, Konsehal Cave Galing! Numero 4 sa inyong mga balota, Konsehal Norton Veneracion Castillo. Number 5, andyan na siya, Chan Cecilio. Number 7, Konsehal Ambo Del Mundo. Number 10, Konsehal Tony Talino at Galing, Tony Choqueto. Ang pinatoda at mga senior, magaling na kapitan, gawin nating konsehal ng ating lungsod, Reggie Gonzales. Ang magbibigay ng serbisyong tuloy-tuloy, number 13, Konsehala Ludi Loy. Number 14, sa inyong mga balota, ang nag-iisang Miss Universe Cabanatuan, Maika Cabling Martinez. Number 20, lagi nating Titan Dan, Konsehal Titan Ballesteros Rivera. Ang patuloy na bumubula, patuloy na gagawa, maglaba ka na, Konsehal Ariel Gamboa Severino. Ang ating pong iluluklok na pangalawang punong lungsod, ang magsisilbi nating presiding officer, Vice Mayor Miro Escuadro Mercado. Ang ating pong nag-iisang tinig sa sangguniang panlalawigan, magbibigay ng serbisyong personal, serbisyong marangal, board member JRPM Ilagan. Ang vice-gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija, ang kuya nating lahat, palakpakan natin, Vice Governor Lemon Umali. Ang ating ibabalik na kinatawan ng ikatlong distrito, patuloy na magmamahal, patuloy na maglilingkod. Ang may akda ng Alagang Umali, palakpakan natin, Congresswoman Cherry Domingo Umali. At ang ating minamahal na ama ng lalawigan ng Nueva Ecija, ang nag-iisang gobernador na namimili ng palay, namimigay ng bigas, Governor Oy Matias Umali. Mga minamahal kong kalungsod, sa oras pong ito na ang huling beses na kayo ipapalakpak at sisigaw. Kaya hinihiling ko po na tayong lahat, sabay-sabay nating iparamdam ang ating pagsuporta at pakikisa sa susunod na mayor ng lungsod ng Cabanatuan, Mayor Doc Anthony Umali. Sa punto pong ito ay hinihiling natin ang lahat ng ating mga kandidato na magpunta sa gitnang bahagi ng entablado sa ating pong proklamasyon. Kasama po ang ating minamahal na Senador Rodante Marcoleta.
tayo po ay sabay-sabay magtataas ng kamay bilang tanda ng proklamasyon ng partido ng unang sigaw. Sa uling pagkakataon, palakpakan natin ang ating mga kandidato sa ilalim